Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Board of Investments o BOI na nakapagtala ito ng kabuuang 2.36 na trilyong piso na approved investments buhat ng magsimula ang Administrasyong Marcos noong Hulyo 2022 hanggang Abril 2024. Ayon kay BOI Director Sandra Recolizado, ang 2.36 trillion peso investment record ay kinabibilangan ng 157 proyekto na katumbas ng 42 billion US dollars na halaga ng investments. Nagpapakita ito ng mataas na kumpiyansa ng mga investor at ng kaaya-ayang investment climate sa bansa. Nilinaw ni Recolizado na hindi kasama rito ang investments na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at ng iba pang investment promotion agencies. Gayunpaman, sinabi niya na bumaba ang foreign direct investments o FDIs sa first quarter ng 2024, subalit ang investment climate ay maaaring makabawi dahil kakasimula pa lamang ng taon at may nalalabi pang 3 quarters para sa BOI investment approvals, gayon din sa iba pang investment promotion agencies. Ang FDI mula Oktubre hanggang Nobyembre ng taong 2023 ay maganda aniyang palatandaan nito, makaraang magposte ito ng 9.59% pagtaas. Sinabi pa ni Recolizado na nanghihikayat ang BOI ng mas maraming investment sa pagsasagawa ng outbound missions, target ang mga bansa at kumpanya para sa mga espesipikong sektor ng bansa. Ang BOI ay nakatuon sa priority sectors ng Pilipinas upang makamit ang strategic positioning na i-develop o itaguyod ang bansa bilang strategic regional hub para sa smart at sustainability-driven industries. Kabilang sa priority list ang electric vehicles, renewable energy, smart manufacturing, smart agriculture, semiconductors and electronics, data centers, telecom infrastructure at cybersecurity. Bukod sa outbound missions, ang ahensya ay nagsasagawa rin ng business fora upang makakuha ng interes ng mga investor. Iniugnay rin niya ang foreign tours ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pang-aakit ng mas maraming investments sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, plano ng isang nangungunang milk, dairy at juice producer sa Qatar na magtayo ng isang large-scale, fully integrated dairy facility dito sa Pilipinas. Ito ay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na nakipagpulong si Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga opisyal ng Baladna sa Qatar noong Mayo 16 upang talakayin ang investment ng kumpanya sa bansa. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Secretary Pascual na may malaking demand para sa dairy products sa Pilipinas na ang imports ay nagkakahalaga ng halos 3 bilyong piso. Aniya, ang pagtugon sa demand na ito habang sinusuportahan ang local production ang pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi pa ni Pascual na nakikipagtulungan ng DTI sa Department of Agriculture o DA upang bumuo ng mga polisiya na lilikha ng level playing field para sa lahat ng milk at dairy producers sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento, nakalikom ang Department of Trade and Industry o DTI Halal Industry Development Program Management Office o HIDPMO ng 25 million pesos na aktwal at under negotiation sales sa katatapos na International Food Expo o IFEX Philippines na idinaos noong Mayo 10 hanggang Mayo 12, 2024 sa World Trade Center sa Pasay City. Pinuri ni DTI Undersecretary Carol Sanchez ang achievement na ito at sinabing mahalagang suportahan
ang naturang sektor dahil makatutulong ito sa pagtamo ng inclusive growth at national development. May temang salu-salu, ang paglahok ng HID-PMO ngayong taon ay tinampukan ng 13 kumpanya na nag-aalok ng iba't ibang halal-compliant products tulad ng pagkain, beverage at pharmaceuticals. Ang pavilion ay tumanggap din ng 542 inquiries at 239 na buyers mula sa locals at foreigners na nagbigay diin sa tumataas na demand para sa halal products at services. Ang Philippine Halal Friendly Pavilion ay dinaluhan ng mga miyembro ng Diplomatic Corps tulad din ng Malaysian Ambassador to the Philippines Dato Abdul Malik Melvin Castellino, Brunei Darussalam Ambassador to the Philippines Megawati Paduka Abdul, mga miyembro ng Halal Export Board member agencies, industry partners tulad ng PCCI Makati at PCCI Quezon City at iba pang stakeholders mula sa halal certification bodies, academe at consumer groups. Ang tagumpay ng IFEX 2024 ay nagpalakas sa bisyon ng DTI na isulong ang Pilipinas bilang isang halal-friendly nation na may ultimate goal na iposisyon ang bansa bilang isang halal hub sa Asia-Pacific region, gayon din bilang gateway para sa economic expansion at access sa international markets. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.